Atensyon, mga Filipino senior citizens, pinakabagong programa ng gobyerno para sa inyo mga lolo at lola, inilunsad ayon sa NCSC. Pakinggan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha mga lolo at lola, pinakabagong programa ng gobyerno inilunsad para sa benepisyo ninyo mga seniors. Ayon po ito sa NCSC Chairman. Narito ating panoorin mamaya-maya. Pero bago ang lahat, bago pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click niyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Narito na nga po, no, pakinggan natin si Dr. Mary Jean Loreche, ang OIC and Commissioner po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC tungkol dito sa bagong programa ng gobyerno para sa inyo mga lolo at lola dahil marami pong benepisyo na makukuha dito. Narito, panoorin na. Dr. Loreche, meron pong bagong programa ang ating gobyerno. Ito ay tinatawag na Senior Citizens Community Center. Ano po ba ito? Yan po kasi ang flagship program ng komisyon. Yan ay nagtumatalakay in a holistic way kung ano yung kailangan ng ating mga nakatatanda. Yan po ang ating one-stop shop o kaya yung tinatawag nating hub for our older adults, kung saan lahat ng kaniyang pangangailangan ay doon natin mailalagay. Kunyari, yung kaniyang wellness and health, kasama natin ang Department of Health niyan. Kunyari, yung kaniyang pangangailangan ng retooling and reskilling para magkaroon ng livelihood opportunities. Dahil sabi ng ating Pangulo, kailangan daw maging active at maging, productive citizens ang ating mga nakatatanda. Doon natin gagawin. Kasama din yung ating mga indak o sayaw upang hindi po sila magkaroon ng dementia at kung meron man ay ma-delay natin. Ilan lang po yan sa mga programang meron sa ating Community-Based Care Center via the SC3C. SC3C, so Senior Citizen Community Center, yun po ibig sabihin nun. So ito po ay halimbawa ang ating lolo't lola ay naghahanap ng kasamang mag-exercise, ayan, mag-zumba. Yung mga lolo't lola mahilig mag-zumba, nakikita ko po yan lalo na pag weekend. Meron pong mga ganyan na ino-offer dyan. Meron, no? Andun po yan gagawin natin. Kasama din yung ating ibang programa on lifestyle, nutrition, advocacies natin, and even sa paghahanda kung sakaling malapit-lapit na silang mag-join sa ating Lord, no? So lahat po yan is a holistic way of approaching the care of our senior citizens in a preventive setting. Okay, saan po matatagpuan? Ito po ba'y nag-umpisa na, Dr. Loreche, itong programa natin na Senior Citizen Community Center? At saan po matatagpuan itong mga to? Yes, Cathy, nung tayo ay unang nagkita, nung una mo akong naimbitahan, hindi pa natin masyadong pinag-usapan ang SC3C. Subalit nung May 24, 2024, una po yan nakita natin sa Moalboal sa probinsya ng Cebu. Sumunod ang ating tinatawag na sa Cabanatuan, Iloilo Province on the same year. At ang pangatlo ay yung sa Malaybalay City Province of Bukidnon. Nitong 2025, may dalawa naman. Nitong January, andoon naman sa Kidapawan sa North Cotabato. At yung panglima natin ay sa Negros Oriental sa Zamboanguita. Meron tayong mga parating, Cathy, naman, no? Pagkatapos ng eleksyon, heto ang sa Los Baños, abangan po dapat ng ating mga nakatatanda yan. At meron tayo sa Daet, Camarines Norte, ngayon ding Mayo. At sa Bohol naman, may dalawang pabukas na. Heto yung sa ating Ubay at saka sa Mabini at doon sa Aklan. So ito po target ng gobyerno na magkaroon ng S3C, tama po ba? S3C o SC3 sa mga bawat komunidad, ganun po ba? Bawat barangay o bawat city, ano po ang target ng gobyerno?
Alam mo, Kathy, eto nakakatuwa kasi meron ng batas talaga kung saan dapat ang mga municipalities, towns, and cities ay magkaroon ng sentro for senior citizens. Ito yung Senior Citizen Center Act. Meron na talaga yan. So nung tayo ay naging commissioner, tiningnan natin saan kaya pwedeng ilagay ang mga programa ng mga nakatatanda. So we rode on to this law kung saan ay inaatasan ang ating mga local government units na magkaroon ng sentro for the elderly. At doon nga, nakipag-ugnayan tayo sa ating mga LGU. So yung ating LGU ay kung gusto nila yung programa na yan na ating pinapangunahan kasama ang mga iba't ibang ahensya ng national government, doon siya mailalagay. Meron po kayo nabanggit kanina yung wellness and health. So ano po ba yung mga wellness and health programs na matatagpuan sa mga community centers na ito? Una, sa ating pakipag-ugnayan sa ating mga health centers, sabi ko nga, ang Department of Health, meron silang tinatawag na elderly care program. So, imbis na ang ating mga nakatatanda ay pipila sa ating mga health centers kung saan from womb to grave ang inaasikaso nito, ay baka pwede ang isang araw sa isang linggo ay doon gagawin sa sentro. So, pupuntahan nila doon, magkakaroon ng schedule for check-up. Kahit nga ang PhilHealth, yung kanilang i-consulta, pwede natin doon din gawin. No? So, there are a series of activities at programs kung ano yung naaayon sa isang lugar at kung ano yung kailangan ng ating mga nakatatanda, because you cannot launch all programs at the same time. It has to be, gradated, no? And depende again on the needs on the ground. So, paano po nila malalaman yung ating mga senior citizen? Halimbawa po, taga dito po ako sa Quezon City, dito sa may Timog Avenue, taga GMA ako. Paano ko po malalaman kung ano yung mga aktibidad na available po sa aming center? Sa ngayon, sa Quezon City, wala pa. Tayo ay makikipag-ugnayan pa sa mayor, no? At saka sa kanilang sanggunian, kung willing sila at may lugar sila kung saan natin pwede ilagay yung ating mga programa na yan. Dahil kung tandaan natin, Kathy, ang may-ari talaga ng mga sentro na to ay ang ating mga local government units. So si NCSC being a national commission and a national agency under the Office of the President, nakikipag-coordinate at collaborate lang tayo upang masiguro na lahat ng kailangang programa, benepisyo ng ating mga nakatatanda ay mailagay sa isang lugar upang hindi sila kung saan-saan pupunta. So dapat pala yung mga senior citizen, ngayon po na kinakausap kayo dahil kampanya, no? Kinakausap kayo ng mga nangangampanyang mga LGU, local government officials. Abay, tanungin nyo na po sila kung may plano ba sila na pagandahin yung senior citizen community center ninyo, di ba? Magandang panahon po yun kasi baka pag matapos ang eleksyon, hindi na kayo kilala niya mga yan. Hari nawang hindi naman, Kathy. Alam mo, it is incumbent or naka-embed sa ating mga Pilipino, no? The culture says, mahal natin ang ating mga nakatatanda. And so, lahat ng aking mga nakakausap na mga local government units or local chief executives nung ako ay nag-iikot po at akin nga itong dinadala sa kanila ang programa, wala pa ako nakitang isa sa kanila ang tumanggi kasi naiintindihan nila na the only way to address the needs of an aging population, kailangan ay iisang lugar kung saan ang kanilang mga pangangailangan ay pwede nating ilagay. At mas kasi ng ating mga nakatatanda yan Hindi lang yun cash gift although mamaya pag-usapan natin yan, pero hindi lang yan talaga yung kanilang kailangan. Money is important, makes them happy, and it makes them secure, but the programs of the government is more impactful in its effect. Maganda rin po yan, Dr. Loreche, dahil yung ating mga lolo't lola, syempre retired na po sila, no? Karamihan po, majority po sa kanila retired. Meron po silang pagkakataon na makakilala pa ng ibang mga senior na parehong mga interes sa kanila. Tama iyon. At saka alam mo yung sentro na yan, pwede talaga silang magkaroon ng social prescribing ang tawag natin, yung pagiging marites area nila. Alam mo ba, Kathy, na based on studies and science, ang pagiging marites at chismosa natin, basta tama lang, ay nakakatulong pala upang ang iyong cognitive decline ay mas mapababa yan.
Ayan, pwede namang kwentuhan. Ayan, maganda naman yan. Okay, ito pong mga aktibidad dito sa community center, Dr. Loreche, dahil ito po ay inisyatibo ng gobyerno, libre po ito. Yes, definitely. Kaya nga kailangan nating makipag-ugnayan sa ating mga local chief executives. Kasi nga, sa kanila po talaga yan. Kanila po yung initiative, kanila po yan ang implementation, kanila po yan pag-operationalize niyan. Ang atin lang maitutulong ay ang pagtagpi-tagpiin ang lahat ng ahensya ng gobyerno upang dalhin doon ang kanilang programa. So may target date po ba tayo para kung kailan na halimbawa dapat by year ganito ay naka 200 community centers. Meron po bang ganon? O basta... Meron. Okay. Ano po ang target natin, Dr. Loreche? Dahil medyo kailangan pa natin talagang ibenta ang idea at programa na yan sa lahat at malayo din naman ang ating pwedeng marating pa. Sa taon na ito lang, we are looking at being able to encourage our LGUs na ma-promote natin yan at ma-launch natin. We're looking at around 15 all over the country for 2025. And by 2026, makakadagdag na naman tayo. Hanggang sa 2028 siguro, baka kalahati na ng ating mga local government units ay meron ng ganyan. So ayun po ang pinaka-latest na panayam kay Dr. Mary Jean Loreche, no? Hinggil nga po dito sa programa na tinatawag na 3C, no? Or Senior Citizen Community Care Center, mga ka-vlogs, na inilunsad po kamakailan po. And sa ngayon, meron ng 5 na community care center na meron po ang NCSC nationwide, and target nga po na lagyan lahat ng mga LGU nito sa darating pa na mga taon, no? And to be completed by 2028. So kayo, mga Filipino senior citizens, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Kayo ba ay nagagalak dito sa community care center na inilunsad po na programa ng gobyerno para sa inyo? Nakakatulong ba ito sa inyo, mga lolo at lola? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga seniors. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.